Hi guys, it's me Ali, and for today's video, I'm going to share with you my monthly expenses as an independent college student dito sa Baguio. And ayun, independent kasi ako lang talaga mag-isa dito sa Baguio. Wala akong malapit na kamag-anak na taga dito. And syempre, nagre-rent lang ako ng place, kaya as in, independent talaga. And disclaimer pala guys, I'm not saying na ito na talaga yung cost of living dito sa Baguio. Syempre, iba't iba naman tayo ng tinitirhan and iba rin yung way of budgeting natin. So, yeah, for reference lang tong video na to. So, yeah, if you're interested, then please keep on watching. So, una guys, umpisan muna natin sa allowance ko. So, yung allowance na binibigay sa akin ay 20,000. 15,000 fixed yun na binibigay sa akin ng parents ko. And yung 5,000 fixed din na galing sa pinagkakakitaan ko. Ayun. Basta meron din ako mga pinagkakakitaan online. Hindi pa ako ganun ka-vocal person. Sasabihin ko rin sa inyo. So, una guys na binabawas ko is yung boarding house. Yung rent ko dito sa room ko. So, ang rent ko dito is 5,000 kasi solo room, tsaka nandun na lahat ng mga CS. CS like water, yung electricity, nandun na lahat. And, since meron akong laptop, may bayad pa yun ng 125 pesos per month. So, bale 5,125 pesos. Yung binabayad ko, yung rent ko dito sa place ko. And nga pala guys, kung nagtatanong kayo kung saan yung magandang parang dorm, ganyan. Parang may tatlo kasing type yun. Syempre yung una, condo. Syempre mahal doon, as in. And, pero usually kasi sa mga condo, meron yung tig-dalawa ang room. So, pwedeng, maghati na lang kayo dun sa rent, diba? Tapos, meron din yung apartment. Usually, yung mga magagandang apartments dito sa Aurora Hills. Ayan. Mag-search kayo dun. Pero kailangan nyo mag-ship kasi malayo na talaga. Pangatlo is dorm. Usually, pag dorm, ang alam kong dorm dito is sa SLU dorm. Ayan. Ayun. Pag doon, ang alam ko, dalawa ata sila sa isang room. Ayan. Tapos, ayun, pag sinabing dorm, sa SLU kasi nandun na din yung foods, ganyan. So, hindi nyo na kailangan problemahin pa yung food ninyo. And dorm. Ayan, boarding house. Ito, boarding house na tinitirhan ko. House siya, ganyan. So, may access ako sa kitchen. Kung nakita nyo yung isang vlog ko, nagsampay-sampay pa nga ako dyan sa labas. Ganon. Pwede kami mag-laundry, as in. Ang ganda ng place na to. Kaya kung gusto nyo dito, i-search nyo lang sa Facebook, K&M Boarding House. Ayan. Para mag-housemates tayo. Housemates. Ayan. Ayun. Tapos, isa pa pala sa mga, dagdag gastusin ko. Syempre, yung gas. Ayan. Kasi common kasi yung kitchen dito. Kasi nga boarding house to, diba? So, hati-hati kaming mga magkaka-boarding housemates. Ayan, tama ba? Magkakabahay sa gas. So, usually, mga 70 to 100 pesos lang yung namin. Ang bagan. Or mas lower pa. Ayan. Ayun. Tapos, sa water din, yung water, din sila dito. Wala akong problema sa water kasi pag sakali naubusan ako, sabihin ko lang, ate, wala na pa akong water, bibili pa ako ng water. So, ayun. And, alam nyo ba, nakakatatlong galon ako. And then, buti na lang mura yung water dito. 35 pesos lang. So, ayan. Mineral water to sinasabi ko. Ayan. So, usually pag 3, so 105. Ayan. Sobrang takaw ko talaga sa water kasi pina-follow ko talaga yung 1 to 2 liters per day as in. And, next guys is transportation. So, naglagay ako ng budget dito na 500 pesos kasi although walking distance naman talaga yung place ko sa SLU, may mga times kasi na sobrang tamad ko and then late na ako nagigising kaya mas gusto kong nag-jeep na lang. And then, mas sa akin, mas gusto ko na yung magsasakay kasi hindi ka mapapagod agad. Usually kasi, di ba, dati kasi, malapit lang ako sa SLU, as in, 1 minute walk lang, 2 minutes walk lang, ganyan. Kaya lang, sobra yung pagod ko kasi syempre akyat, baba.
So, ayun, mas gusto ko na yung nagta-transport ako. So, yun guys, yung i-take note ninyo sa transportation. Kung gusto nyo ba ng, ng naglalakad, edi dapat yung mga walking distance lang. Or, kagaya nyo ako na medyo tamad maglakad, edi okay lang kahit sa Aurora Hill pa kayo, ganun. So, next one guys is sa mga foods naman. So, ayan guys, share ko lang. Nandito lahat ng mga resibo ng Food Panda ko nung June, as in, ayan o. Ganito talaga ako ka-organize guys, as in, lahat ng mga nagagastos ko, ayan, sinusulat ko lahat ng mga resibo, ganyan. Nilalagay ko sa isang ganito, as in. Ewan ko ba, siguro may pagka-OC siguro, talaga. Ayan, tapos tignan nyo guys kung gaano karaming, Food Panda receipts, ayan o. Hindi na ako kagastos guys. Puro Food Panda yan. Ayan. Sobrang dami. Nung lang to, gastos ko to nung June lang. Imagine. Plus mga gastos ko pa sa 7-Eleven. Kasi malapit lang kami sa 7-Eleven. So ayan, bumibili pa ako ng snacks ko. Ayan. Naabot ng 300 pesos. Oh my God. Oh my God. Ang lala ako. Tapos ayan, bumili pa nag-grocery pa pala ako sa sa SM. Ayan, puro pagkain din ito. Umabot ng 2,000. Oh my God. Oh my God. Okay lang yung pagkain natin. Kaya, ayan, kung ako sa inyo guys, if ever, tawag din, kaya nyong magluto na lang kayo. Ako kasi tamad talaga akong gumising ng maaga para lang magluto, ganun. Hindi ko kaya yung ganun. Lalo na kapag marami kaming ginagawa. And then, sobrang nakakapagod kasi talaga yung pumapasok sa school. Tapos, 10 hours kayo sa school. Wait lang, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. O, diba imagine? Tapos, ang dami-dami nyo pang ginagawa. Nag-RD pa kayo, naghihintayin. So, hindi ko talaga makayanan na magluto talaga. Kaya puro ako Food Panda. And then, isang factor yan, puro lang dito ang alam ko. Kaya, kakahiya. Next guys is yung laundry. So, ang nilagay ko ditong budget ko per month ay 500 pesos. Kasi, although, pwede naman kami maglaba dito, magsampay, may spinner naman. Minsan kasi tinatamad ako, lalo pa kami mga nursing, dami-dami namin uniforms, ganyan. Kaya, ayun, talagang hindi ko matiis, nagpapalaundry ako. Dami-dami rin namin ginagawa, kaya minsan hindi ko na marap maglaba. So, papalaundry talaga ako. Yung mga underwears ko lang, of course, yung talagang nilalabhan ko. And, ayun guys, if ever gusto nyo makatipid, and if ever may extra naman kayong washing machine, ganyan, edi dalhin nyo na lang yun. At least, makakatipid pa kayo. Pero kung masipag naman kayong mag-hand wash, gano'n, edi dala na lang kayong spinner, gano'n, para kahit pa paano, tuyo din naman. Kaya lang kasi may mga times na, kahit na tuyo siya, kapag hindi na arawan yung mabaho, gano'n. So, ayun, na lang kayo, lagi kayong magbigay ng allowance for laundry. Ayan. Next one, guys, is budget ka sa school. Ayan. So, may nagastos akong 1,149. Ayan. Siguro kasi, naiwan ko kasi yung mga medyas ko. So, bumili ako ng mga medyas. Ayan. So, inabot ako ng, magkano ba yun? 660 pesos sa mga medyas. Ayan. Grabe, gastos ko. Ayan. Pero nung June lang naman to. Ayan. Bumili din ako ng payong, gano'n, na kailangan kong gamit sa school kasi minsan kasi may mga kulang din. Tapos, meron din akong allowance for printing, ganun. Kasi, may mga pinapaprint din kami. So, ang budget ko dun is, 200 to 300 pesos. Kasi, minsan madami. Parang yung last time, umabot ng 200 pesos. So, kaya kung ako sa inyo, magdala kayo ng sarili nyong printer. Ako sa inyo din nila. Next, guys, is mga panggala ko. Budget ka sa panggala. Kasi, alam nyo ba, every week yata, kaming clinical group, lumalabas lagi para kumain. So, ayan, Samji, ganyan, Andy Wings, tapos, Grumpy Joe, tapos minsan nagiinuman din. So, may budget talaga ako dyan. Yung budget ko sa food and then sa inuman is, parang 3,000, ganyan. Kasi ang nagastos ko nung June, sa Samji lang, 800 pesos. Nung Andy Wings, 400 pesos. Tsaka nung Grumpy Joe, 400 pesos. And then, nung nag-inuman kami, parang
3 beses ata kami nag-inuman. So, syempre, ang baga, naka 600 ako nun. So, imagine, ang dami-dami. Daming gastusin. Pero, syempre, nasa inyo na yan kung kaya nyong i-control yung pag-aaya ng mga kaibigan mo, ganyan. Pero kasi sa una naman kasi, sa June, so, grabe yung excitement namin, kaya ginadji ako sa lahat. And then, wala rin namang gaanong gagawin, kaya okay lang. Next, guys, is mga gastos ko para dito sa kwarto. Ayan, kasi ang dami kong biniling gamit dito sa kwarto. Sa Shopee din, ganyan. Kaya lang yung iba hindi pa dumarating. Syempre, sa una lang yun, kasi sa next month hindi naman ako bibili ng mga kung ano-ano pang kailangan sa room, diba? Kaya, ayun, talagang magastos lang talaga kapag kakapuntang mo lang dito sa Baguio. Ayun. Kasi kailangan mo mag-adjust, ang dami mo pang mga kailangan bilhin, mga floor mats, ganyan, etc. So, ayun. Nga pala guys, may baon din pala akong worth 6K na grocery na dinala ko dito, and hanggang ngayong July, hindi pa rin nauubos. As in, sobrang tipid ko sa grocery. And kasi puro kasi mga Milo, ganyan, cereals, ang dami kong bilhin din, ganon. Tapos mga dilata, ganyan. And then, siguro kapag naghihirap na ako, ganyan, puro dilata na ako, ganyan. Tapos puro mga noodles, pansit canton. So, hindi kasi ako gaanong nag-ganon. Puro ko pa food panda kasi nung June. And hanggang ngayon July, dami pa rin. Tipid ko. Puro food panda nga lang. So, ayun. Siguro kung bago kayo pumunta dito, mag-buy na kayo ng grocery niya para hindi na mabawasan yung allowance niyo. And nga pala guys, nagdala din pala ako ng isang 1 sack of rice. And then hanggang ngayon, hindi pa rin nauubos. As in, sobrang tipid ko nga sa pagkain kasi puro nga ako pa food panda. Pero kung kayo, masipag kayong magluto, ganyan, magdala na kayo ng 1 sack of rice. Ganyan. Or bumili na kayo ng 1 sack of rice dito. So, ayun, overall guys, yung nagastos ko nung June ay 19,123. Imagine. Pero ngayong July naman, parang feeling ko ang konti lang nung nagastos ko. Ay, hindi. Nitong July naman, ang pinakamalaking gastos ko is yung sa may gamit ko sa iPad. Ayan. iPad Air ko. And ipapakita ko yun sa next video. And ang dami ko mga biniling accessories, ganyan. Medyo mahal din, mga worth 1K yung iba, 1, 2. Doon na ako gumastos. So, ayun guys, hindi ko alam kung kung na-appreciate nyo tong video na to, pero ganun yung mga usually ginagastos natin. Ayan. Pero usually nga kapag marunong kayo magluto, masipag kayong gumising ng maaga para magluto, ganyan, sobrang laki talaga ng matitipid ninyo. Ayun, hindi ko alam talaga kung may nakalimutan pa ako na hindi nasulat or nasabi. Pero if ever may mga tanong kayo, sabihin niyo lang sa akin. Mag-comment na lang kayo dito kasi usually mabilis akong mag-reply kapag sa comment section. Pero kapag mga PMs, ganyan, hindi ko gaanong nakikita yung mga request ninyo. So, ayan, mag-comment na lang kayo. So, ayun guys, dito na nagtatapos ang video ko. And, ayun nga, kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba. And, huwag nyo na akong i-PM kasi usually mabagal talaga ako mag-reply. Kaya kung gusto niyo talaga ng agarang pag-reply sa comment section. So, ayun guys, see you on my next video or next vlog. Bye guys!